How to divide numbers whose divisor is bigger than its dividend. So, ibig sabihin, paano natin i-divide ang isang division kung saan mas malaki ang kanyang divisor kumpara sa kanyang dividend. So, tulad dito sa ating example, 5 divided by 8. 8 ay mas malaki sa 5. So, paano natin isasagawa ang ating division? Isa-isa nating ipapakita ngayon ang mga hakbang sa pagsasagawa ng ating division. 5 divided by 8. So, hindi natin ma-divide ang 5 sa 8 ay mas malaki ang 8. So, ang sagot natin ay 0. So, we have 0 multiplied to 8. We have 0. 5. Ang 5 ay hindi pwedeng ma-divide sa 8 dahil mas malaki ang 8 sa 5. So, ang gagawin natin, magdagdag tayo ng 0 para matuloy natin ang ating division. So, bago tayo maglagay ng 0, kailangan natin maglagay ng decimal point para matukoy natin na yung ating susunod na digit, ang ating answer ay nasa decimal digit na. So, at the same time, i-align natin ang ating decimal point doon sa ating quotient. Dagdag tayo ng dalawang 0, then i-bring down natin yung isang 0. Divide sa 8, kaya proceed na tayo sa ating division. 50 divided by 8. Para sa mga nahihirapan sa pag-divide o pag-apply ng division, pwede tayong magawa ng ating trial multiplier para sigurado tayo sa ating sagot para sa ating first digit ng ating quotient. Sa pamamagitan ng paggawa ng ating trial multiplier, mas nakakatiyak tayo na tama ang ating first digit quotient. So, ang ating first digit quotient ay 6. Multiply natin ang 6 times 8, we have 48. 50 minus 48, we have 2. Then we bring down 0, so we have 20. So, again, we divide 20 by 8. So, punta ulit tayo sa ating trial multiplier. 20 divided by 8. So, punta tayo sa ating trial multiplier. So, we have 2. 16. 20 minus 16, we have 4. We bring down 0. So, we have 40. 40 divided by 8. So, we have 5 again. So, base doon sa ating trial multiplier. Multiply 5 times 8. So, we have 40. 40 minus 40, we have 0. So, we end up our division with no remainder. So, we have a terminating decimal quotient.